nyo mga kapatid, ano, kapag yan inaawit o kaya minsan nag-iisa ako, no, pagka pinatutugtog ko yan, talagang grabe, no, para akong ano, no, parang yung kapangyarihan, ano, yung biyaya, ha, yung biyaya ng Panginoon, parang suba sa atin, eh. Alam nyo kung bakit? Tayo ngayon na mga nandito, bagamat binibintangan tayo na tayo ay binabayaran, pero alam naman natin sa sarili natin, ano, na tayo kusang loob na tumutungo rito. Yes. Ha? Ako, lalahatin ko na. Lalahatin ko na. Ako'y tumutungo rito na hindi ko na inaaligtana ang aking kaligtasan. Correct. Ang aking seguridad. Maari, anumang oras pwede akong barilin sa ulo, pwede akong barilin sa dibdib, pwede akong gawa ng masama. Ha? Pero patuloy akong nananalig sa Diyos sapagkat itong ginagawa natin ay hindi po ito terorismo. Yun. Ito po ay para sa kalayaan ng ating bansa. Kaya po, ako, nakikiusap ako sa inyong lahat. Huwag po kayong matatakot sapagkat ang ipinaglalaban po natin dito ay ang kapakanan ng ating bansa. Ang karapatan po natin sa ilalim ng konstitusyon. Karapatang patuloy na hinuyurakan, binabalahura, tinatapakan. Huwag po tayong papayag. Huwag po tayong papayag. Kaya patuloy po nating palakasin itong pagtitipon na ito. Huwag po kayong matatakot sa mga kapulisan. Kakampi po natin yung mga yan. Correct. Darating ang oras. Yang dami ng kapulisan na yan, sila mismo ang makakasama natin. Ha? Kapag tayo ay nagtagumpay na. Yun po. Ha? Kaya po, ipagpatuloy po natin ito, pag-alabin po natin ang ating pagsisidhi na makakamit natin itong kalayaan na ito. Yun po. Yung ating mga kapulisan, pulis po natin yung mga yan, sumusunod lamang po sila. Wala po silang anumang masama na motibo o anuman sa atin. Dahil kung gugustuhin nila, unang araw pa lang pinagpapalo na tayo ng mga yan. Kaya palakpakan natin yung ating kapulisan. Palakpakan po natin. Sapagkat kung yan po ang mga yan kapulisan, lalo na no, sa pangunguna ng kanilang district director, kung hindi nila inaalintana o hindi nila nilirespeto ang ating mga karapatan, unang araw pa lang, wala na tayo rito, purado na tayo yung mga tao dito. Correct. Kaya pasalamatan din natin sila. Huwag natin silang pagsasalitaan ng masama sapagkat sila ay covered lang ng instruction. Yun po yun. Kaya pasalamatan natin din sila dahil kahit papano ay nababantayan din nila tayo. Kaya po, wala pong reported na naiisdatsan tayo ng ating mga gamit, ng cellphone, ng anuman. Walang nadudukutan dahil sa presensya rin ng kapulisan. Yan. Yun po yun. Wag po natin silang mami-misinterpret. So yun po, bagkos kung meron tayong available na pagkain o tubig, dulutan po natin sila. Yes. Yun po yun. Dahil sila po, pulis po natin sila. Yun lang po yan. Ngayon, kung ito man sa atin, mayroon man tayong kulang sa dami, kasalanan po natin. Bakit? Sapagkat bawat isa sa atin ay hindi nagdadala ng 10 katao. Yun. Maliwanag? Maliwanag. Yun. Kanino kasalanan? Sa pulis sa atin. Sa atin. Kaya magdala tayo ng kasama. Di ba? Kaya nga sila, kung titignan ninyo, tayo napapagod, mas pagod sila. Bakit? Wala silang passes. Hindi sila makauwi. Kung yung iba sa atin natutulog sa simento, sila rin natutulog sa simento. Natutulog sa truck. Di ba? Yung mga jowa nila, kawawa naman. Di ba? Hindi nila nakikita yung mga anak nila, pamilya nila. Kung tayo andito rin sila. Kaya hanggat maaari, dalhin natin yung sinasabing magdala ka ng kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, mahal sa buhay. 10 tao lang, bawat isa, matatapos itong laban na ito. Maliwanag? Maliwanag. Okay. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir JM. Hindi natin dapat katakutan ng mga pulis. Kasi po, sa napansin ko, natakot talaga kahapon ng Ay, maraming Hindi. salamat. Ito, yung mga alagad na mataas, kahit papano talagang ginagawa lamang nila kung ano man yung instruction sa kanila. Kung maiintindihan natin, tayo ay nandoon sa sa private property, kahit papano. Pero, kita ninyo, nandito pa rin tayo, di ba? Kahit paano, binibigyan pa rin tayo ng leeway, di ba? Kung baka sa yan, call nila eh. Call yan.
call yan ng pulis. Pag sinabi na, sige, palisin natin para walang problema, di ba? Yun eh. Pero yun na, ang nangyayari, kahit papano, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Ang mayroong pagkukulang, hindi po sila, tayo, kasi hindi tayo nagdadala ng kasama. Tama ba? Yun po yun. Kasi hanggang kailan tayo dito? Sabi ko iba, dito na lang po. Ay, alam din nyo, yung pong mga nagsasabi ng tigil ay nire-respeto po natin yung kanilang opinion. Pero, sabi nga ng EDSA Friday Group, hanggat mayroong sambayan ng Pilipino na nagtutungo dito, sasamahan po namin. Ayan. Bagamat kami, hindi namin kayo inorganisa, alam niyo yan. Yes. Diba? Kanya-kanya Kami ito. pumupunta rito kada Biyernes, ilang piraso lang. Bisa, sobra pa nga yung daliri sa kamay at paa. Pero ngayon, dumami na. Ngayon, dumami, iba't iba, di ba? Kaya, yun po, kung gusto ninyo magtagumpay, magdala kayo ng tagsa-10 tao, tagda-20 tao, isama nyo, pati lolo nyo. Yun, pati lola nyo, isama nyo. Dagdag din sa bilang. Madaling sabi sa hindi nakita sa langit dito pagkakaulit. Tama. Yes, oo. Sabi ko nga, ang pagkukulang ay hindi po sa pulisya. Ang pagkukulang ay mismo sa atin. Diba? Sa atin, marami tayong pangangailangan, marami tayong hinihingi, marami tayong panawagan. Pero, dinagampanan ba natin ang ating obligasyon, ang ating responsibilidad? Oo, mahal mo ang Pilipinas. Oo, mahal mo kapakanan ng bansa. Pero, ikaw ba mismo ay tumutupad? Kinakailangan natin parehong magkaroon tayo ng two-way. Wag lamang one-way. Hindi yung palagi ka na lang ganito ang demand natin. Dapat kumilos din po tayo. Yun po yun. Eh sir, ang mga OFWs po kaya, kasi kami po ay napakalakas na grupo ng mga Pilipino. Paano po sila makakatulong? Pwede rin ba nilang pagpili na kanilang mga pamilya na dito sa Opo, Pilipinas? malaki ang maitutulong ng OFW community sapagkat pwede po silang tumawag sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga boyfriend, sa kanilang mga kachat, sa kanilang mga kaibigan. Pwede po nilang imbitahin dito. Pwede rin po silang magpadala ng tulong. Lahat po welcome. Welcome po yan. Malaking bagay ang maitutulong ng mga OFW. Sa ngayon pa lang, malaki po ang naitutulong ng OFW. Sila po yung mga nagpapadala ng mga naiinom natin tubig o naman, di ba? Iba-iba sa mga vlogger, di ba? Mga tumutulong. Yun po yung okay? Sir, ang mga OFWs po yung nag-organize din ng kanila ang mga rally sa Iba't ibang lugar. Dubai meron, New York. US meron. Ayun, New York meron, no? New York meron. Sa mga nasa US, saan na Ayun, shout out po sa inyo, sa New York, sa USA, sa California, sa Saudi, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Pangasinan, Damay. sa Ilocos, sa Pampanga, yan, sa Cotabato. Yan po. Oh, maraming salamat po sa mga nagpapadala ng pakulay sa mga vlogger. Sapagkat yung mga pinadadala nyo pong tulong sa mga vlogger, ito po yung nagsisilbing kalakasan ng mga vlogger na patuloy na umaantabay sa aktibidad dito. Yan po yung nagsisilbing gasolina, pampalakas sa mga vlogger. Kaya tutulungan din natin yung ating mga vloggers. Yan po yung kasi kahit papano yung mga vloggers natin, hindi po sila nakakapagtrabaho. Talaga pong nakatutok po dito para iparating po yung mensahe, lahat ng impormasyon ng mga kaganapan dito sa EDSA. Yes, tama. Opo. Kaya matanong ko lang, wala pa tayong magagawa para kung hindi natin kakampi yung mainstream media. Sa international media, sana magawa ng paraan na makarating sa kanila at sila ang pressure sa mainstream media natin dito para malaman nila na nakakaya yung ginagawa nila. Opo. At least kung maipapasok natin yan sa international media, lalabas dyan na meron isa na meron nag-interview case. sa akin. Ayun, maganda po yun. At ito po, itong ginagawa na, itong mga pagpa-vlog po na ito, yung ito po, dati po, hindi po ako aware doon sa mga naaabot ng mga vloggers. Pero alam nyo po ba, mas tinatalo na po ng mga social media yung mga traditional media. Dahil itong mga vloggers, kung saan-saan lupalo po ng mundo nakakarating yung kanilang mga yung mga kanilang mensahe, yung kanilang mga video. Kaya po, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kung meron man o wala mang mainstream media, narito naman po kayo. Narito naman po kayo. At ito po ang nagsisilbing kalasag ng ginagawa po natin. Sapagkat ito po ay nagsisilbing bintana sa buong mundo. Nagsisilbing inspirasyon din yung inyong mga ipinakikita, ang inyong mga ipinalalabas. Sapagkat bawat video na inyong ipinapalabas o ina-upload, ito po ay sinusundan ng inyong mga subscribers at mga followers. At katunayan,
Kaya po tayo dumadami ay dahil na rin sa panawagan ng ating mga kababayan nasa ibang bansa. Pinapupunta nila dito yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga kaibigan, yun po yung resulta ng pagbablog video. Then yung formula na sinabi nyo, malaki kaya ang magiging tulong kung para tumawag ng ating international media na sinasabi. Napakalaki po. Yung pong formula na sinasabi ko, ito po yung simple. Simple kasi akala ng iba na ang pagpapalit ng gobyerno o sasabi ng mga hinaing ay kailangan pa ng malaking pera. Hindi po. Lakas po ng tao ang ating gagamitin. Diba? Kapangyarihan ng taong bayan. Papaano? Simpleng formula lamang po. Ha? Bawat isa sa atin magsama, magdala ng 10 katao. At yung 10 katao po na yan, pag minultiply mo halimbawa sa 1,000, yung 1,000 magiging 10,000. Kapag yung 1,000 na yan, minultiply mo sa 20,000, ang 1,000 magiging 20,000. Yun po, ganun kasimple, hindi po kinakailangan na may magpondo na kung sino-sino. Tayo lamang po, kayang-kaya po natin yan. Diba? Halimbawa sa atin lang, meron tayong 1,000 piso sa bulsa. Po pwede ho natin pamasahihan yung 10 katao dahil taging 100 piso. Tama ba, mali? Tama ba, mali? Tama. Yun po, di ba? Wala tayong inistorbong tao, wala tayong hilingan ng pondo, wala tayong anuman, kundi sa sarili lamang natin. Di ba? So, yun po. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat. Sir JM, maraming salamat.